Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Mundo ng panitikan, ating lakbayin, mga bagay-bagay, aalamin. Ang impormasyong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay halaw sa impormasyong makikita sa Quizlet.com. Ayon po sa impormasyong ito, ang mitolohiyang Pilipino ay mayroong 55 mga Diyos at Diyosa. Kagabi, nagkaroon po ako ng papyaw na pasilip kung sino-sino ang mga Diyos at Diyosang ito. Ngayon itutuloy po natin ang ating pag-uusap tungkol sa mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Pilipino. Handa na po ba kayo? Alam kong kayo'y handa na. So ngayon, tatalakayin natin at iisa-isahin natin ang mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Pilipino. Pero hindi pa po lahat. Ilan lamang po ito sa mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Pilipino na nanggaling po sa Quizlet.com. Okay, ang una pong Diyos ay ang tinatawag na Bathala. Siya ang itinuturing na pinakadakilang Diyos ng mga katutubong Pilipino. Siya rin ang pinaniniwalaang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin sa daigdig. At naniniwala ang ating mga katutubo na si Bathala ay naninirahan sa kalangitan. Kaugnay nito, ang Bathala ang pinagmulan ng ugali ng mga Pilipino na bahala na. Laging ipinagpapasa Diyos natin ang lahat ng ating ginagawa at yon ay dahil sa matinding pananampalataya na nasa atin po, yung matinding pananampalataya natin sa Diyos na kahit anuman ang hingin natin o kahit na anong gawin natin, ang lahat po ay nakadepende sa Kanya. Kaya kadalasan sinasabi po natin ang katagang bahala na. So siya po ang pinakamataas na Diyos sa katutubong Pilipino o sa mitolohiyang Pilipino. Tinatawag na Bathala o Aba. Ang ikalawang Diyos na pag-uusapan natin ngayon ay si Idianali. Si Idianali ang tinaguriang Diyosa ng paggawa at mabuting paglilingkod. Sinasabing ang ating mga ninuno noong unang panahon, bago gumawa ng mga bagay-bagay, ay sumasangguni muna o nananalangin kay Idianali para maging matagumpay di umano at maging maganda ang kalalabasan ng lahat ng kanilang mga ginagawa. Ang pangatlong Diyos na ating pag-uusapan ay si Dumangan. Siya ang itinuturing na Diyos ng mabuting ani o Diyos ng palay. Bago magtanim ang ating mga ninuno noong unang panahon, sila po ay naninikluhod, nananalangin kay Dumangan upang magkaroon po sila ng magandang ani. Ang sunod nating Diyos na pag-uusapan o ang ikaapat na Diyos ay si Aman Kinable. Si Aman Kinable ang tinaguriang Panginoon ng Karagatan. Sinasabi ring ang Panginoon ng Karagatang ito ay kailangang lapitan o panalanginan lalo na kung kayo'y maglalakbay sa dagat para magkaroon at maging ligtas ang kanilang paglalakbay. Ang sumunod pong Diyos ay si Paiburo. Si Paiburo ang Diyos ng gitnang daigdig. Ang sunod po ay si Libusawin. Si Libusawin ang Diyos ng diwa o kaluluwa. Ang sunod pong Diyos ay si Mapolan. Si Mapolan ang tinaguriang patron ng mga mangingibig. Siya rin ay itinuturing na Diyosa ng pag-ibig at pagdadalang tao. Sunod ay si Alonsina. Batid kong si Alonsina ay inyo nang narinig mula o nabasa mula sa iba't ibang mga kwento noong mga nakaraan. Si Alonsina ang pinakamakapangyarihang babaeng Diyos sa kalangitan at yan po ay ayon sa Central Panay o Diyosa na pinaniniwalaan ng mga taga Central Panay o sa Visayas Region. At syempre, kung meron pong pinakamakapangyarihang babaeng Diyosa sa kalangitan, meron din pong pinakamakapangyarihang lalaking Diyos sa kalangitan. At yan pa rin po ay ayon sa paniniwala ng mga taga Visayas. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa kalangitan ay tinatawag po nilang si Tungkong Langit. Si Tungkong Langit at si Alonsina ay mag-asawa. Ang sunod po nating pag-uusapan ay si Maki-Ubaya. Si Maki-Ubaya ang itinuturing na espiritu ng tarangkahan o lagusan. So siya yung nasa daanan. Si Maki-Ubaya. Ang sunod po nating espiritu ay si Binudbod.
si binudbod ang espiritu ng kapistahan o pagdiriwang. So kapag walang espiritu ang kapistahan o ang pagdiriwang, ibig sabihin, hindi present si binudbod. Kaya, kapag nagkakaroon ng mga pagdiriwang ang ating mga ninuno noong unang panahon, humihingi rin sila ng tulong kay binudbod. At syempre, kung may Mars sa mitolohiya ng mga Romano o ng mga Griego, meron din pong Diyos ng pakikidigma ang mitolohiyang Pilipino at siya ay tinatawag na si Hipag. So yun po ang kalipunan ng mga Diyos at Diyosa o unang bahagi ng kalipunan ng mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Pilipino. Mamaya ay ipagpapatuloy ko po sa inyo ang pagbabahagi ng mga Diyos at Diyosa ng ating bansa. So magkita-kita po tayong muli mamaya. Meron pa po tayong marami pang natitira dahil 55 mga Diyos at Diyosa ang ating tatalakayin. So ilan lamang po ito sa mga Diyos at Diyosang yon. Kaya muli pong magbabalik ang inyong lingkod mamaya para ipagpatuloy ang ating talakayan. Maraming salamat po.